Ito ang first part sa aking complete CFOP tutorial. Ituturo ko sa videong ito kung paano mas maging efficient sa pag-solve ng cross at kung paano magbasa ng notation. Kung hindi nyo pa napapanood yung introduction video, I suggest na panoorin nyo muna yon since dun ko mas naipaliwanag in-depth kung ano ang kabuuan ng CFOP. Okay guys, so ina-expect ko na marunong kayong bumuo ng cross mula sa pag-solve gamit ang beginner's method. Ang ituturo ko sa inyo ay ang mga key concept or mga tips para mabuo ang cross in 8 moves or less. Or at least yun ang alam ko. Now, please be guided na ang ituturo ko sa inyo ay kung paano ko mismo nagsosolve ng cross. Maaring sabihin nyo na masyadong advanced ito, pero ang pag-solve kasi ng cross ay completely intuitive. Meaning na walang eksaktong steps or process di tulad ng F2L at last layer for example na binubuo ng mga algorithms. Again, ang pag-solve ng cross or ang pagiging mas efficient in general sa pagbuo ay isang mahabang learning process. So, huwag kayong mafo-frustrate or maiinis sa sarili nyo if you can't get it in the first try. Just practice and enjoy. Number 1. Sa baba ka mag-solve ng cross. Okay, so sa ngayon, kung hindi nyo pa to ginagawa, I suggest na mag-practice na kayo mag-bottom cross. Hindi sa taas or sa left, kasi yun yung madalas na tinuturo sa beginner's method. But sa baba. Mainly because, pagkatapos mo magbuo ng cross, kung nasa baba na siya, hindi mo na kailangan mag-cube rotate para sa susunod na step. May kita mo na kaagad kung ano yung nasa taas, nasa harap, or yung nasa sides mo. So, walang cube rotation in between. Number 2. Huwag umasa sa center pieces. Para mas mapaliwanag to, bibigyan ko muna kayo ng maikling information. So, by now, I think alam na nating lahat na ang center ang nagdidikta kung ano yung kulay ng face ng cube. For example, sa white center ka, magsosolve ng white face. So, ang center ay stationary din. Meaning na sa kahit anong scramble, mananatili na ang white ay opposite ng yellow, ang blue ay opposite ng green, at ang orange ay opposite ng red. At alam ko rin na kung nasa baba ko yung white, nasa gilid nito ang blue, red, green, and orange. Magsiset-up ako ng case kung saan mai-apply natin ang information na ito. So, for example, in this case, tingnan muna natin yung white and green and white and orange. So, kung sa beginner's method to, ang way para i-solve to ay i-adjust yung cross para mag-match yung green, then itaas yung orange, then match, then baba. Which is, hindi naman ganun kasama, pero it's pretty inefficient. Okay, so alamin muna natin yung mga position ng cross pieces. So, ito yung white and green, white and orange, white, red, and white and blue. So, sa standard na color scheme, alam ko na ang orange ay nasa kaliwa ng green. So, pwede ko nang ibaba yung orange. Then, alam ko na nasa kanan ng orange ay blue. So, pwede ko din siyang ibaba. And yung last piece natin ay ang red, which alam ko na nasa kaliwa ng green. So, pwede nating i-move. Then, saka ibaba. Then, after the cross, i-adjust na lang natin yung white face para mag-match sa center. Number 3. Get back to the basics. Learn 3 or 4 movers. Okay, so you might know this already pero gusto ko lang siyang i-point out. So, ang unang case ay kapag nasa side na kaharap yung cross color. So, for example, tong white and green, tingnan natin siya. So, pwede ko siyang ipaba, then iisod, then ayusin ulit yung cross. Or for example, kapag andito na yung white and green na edge, imbis na itaas natin siya, i-move, then gawin yung case kanina, pwede na lang tayo gumawa ng double layer turn, then saka siya ibaba, then iayos ulit yung cross. Same din yung gagawin natin kapag nasa taas siya, so lagay lang natin sa gilid, then double layer, then baba, then ayos ulit yung ginalaw nating dalawang layer. So ulitin natin. So yeah. Number 4. Alamin kung ano ang maaapektuhan. So, sa tip nito, matututo tayo na kung paano mag-solve ng 2 or 3 pieces at a time. Okay, so tingnan muna natin tong case na to.
So, solve na yung blue and red na cross edge. Yung orange ay isang move na lang para ma-solve and then yung green ay nasa harap natin. So, alam nyo na yung 3 mover. So, maiisip nyo tong ibaba, then ilagay sa side yung green and then gawin yung tinuro kong case kanina, which is hindi naman ganun kasama, pero kung nakikita mo nang andito yung white and orange, pwede mo na lang i-move sa side yung white and green and then isabay na lang siya sa pagbaba ng white and orange and then saka siya iayos. Okay, so ulitin natin. Ito, baba, then fix. Okay, so another example. Sa case na to, imbes na itaas natin sila, pwedeng diretso na tayo dun sa orange, then sabay ibaba yung blue and green na edge. Number 5. Pwede mong igalaw ang cross. So, tingnan natin itong case na to. So, solve na yung cross. Pwera lang dito sa white and orange na edge. So, alam ko na masasolve natin yung white and orange na edge in one move. So, imbis na itaas ko pa yung cross edge and then i-match sa center, then solve, pwede ko na lang i-move yung cross, then ibaba yung cross edge, then align na lang ulit pagkatapos. So, again, another example. Tingnan muna natin itong white and green na cross edge. Solve na yung rest. So, imbis na itaas, pwede ko na lang i-move yung cross ng 2 beses and then insert yung white and green na edge, then align na lang ulit. Plan the entire cross during inspection. So, at first, medyo intimidating siya pakinggan, pero sa realidad, 4 na pieces lang naman yung kailangan mong i-track. Isang magandang way para i-practice ito ay i-blindfold or ipikit mo ang iyong mga mata kapag nagsasolve ka ng cross. Since sa ganitong paraan, mas mahahasa yung intuition skills mo at yung pagpaprocess kung ano yung mga maepektuhan sa gagawin mong move. So sa simula, mahihirapan kayo. So I suggest na try nyo muna mag-track 2 to 3 pieces at a time. Then saka nyo na i-plan out yung buong cross kapag gamay nyo na yung feel ng cube. Number 7. Ang walang kamatayang practice. So yeah, hindi mawawala ang practice. Of course, dahil hindi ka naman mag-i-improve kung hindi ka nagpa-practice in the first place. So, paano mag-practice sa pagbuo ng cross? So, I suggest na mag-spend ka lang a few minutes of your day sa cubing time mo ng pag-solve na lang ng cross. Walang time or anything since useless naman yung pag-time kung gaano kakabilis matututo. So, sa ganitong paraan, mas ma-absorb ng sarili mo kung ano man yung information na makukuha mo sa pag-experiment, sa pag-solve ng cross ng sayo lang. So, kung ano yung mga solutions na makikreate mo sa sarili mo intuition. So, yeah, just practice. So, okay, yun na yung last na tip ko para sa inyo. And I would like to also add na try nyo ring maghanap ng mga example solves. Napakarami nito sa YouTube. Mainly because makikita nyo kung paano mag-solve yung mga pro or expert or mabibilis or kung ano mang tawag nyo sa mga mamaw na yon. So, sa panonood ng mga example solves, makikita nyo kung paano sila mag-solve at sa pamamagitan nun, matatry nyo yung i-incorporate or matry siya in your own sa pagpapractice. So, yeah, tapos na tayo. Ang second part ng video na ito ay tatalakay sa annotations. Sa speed cubing, madalas kayong makakita ng ganito. Ang mga ito ay tinatawag na algorithms. Ang algorithms ay set ng moves na nag-iiba sa position o orientation ng pieces ng cube. Ang mga letters na bumubuo sa algorithm ay tinatawag na notations, which is basically the language of the Rubik's Cube. Ang mga letters na ito ay ang nagdidikta kung anong face ng cube ang ating ituturn. Ang mga notation na ituturo ko sa inyo ay ang ginagamit sa pag-scramble or pag-solve ng Rubik's Cube. May iba't ibang klaseng notation para sa iba't ibang klase ng puzzle, pero sa ngayon, para isolve ang cube gamit ang CFOP, ito muna ang kakailangan ninyo. Ang bawat letter sa notation ay nagko-correspond sa pag-move ng face na yun. So, F para sa front, B para sa back, U para sa up, D para sa down, R para sa right,
at L para sa left face. Kapag nakakita tayo ng letter lang, ibig sabihin ito turn natin yung face na yon 90 degrees clockwise. So for example, U. Ang U ay nagko-correspond para sa up face. So ang 90 degrees ng U face ay paganito. U. Same goes with the other faces. So ang R natin ay paganito. And then ang L for the left face ay paganito. So mapapansin natin na nasa opposite direction ang R at L. Bakit ganon? Kasi ang movement ng notation ay relative kung nakaharap tayo sa face na yon. So for example, kung ihaharap natin yung right face natin which is red, kung nasa harap natin ay blue, ang 90 degrees clockwise niya ay paganito. So kung left naman which is orange, ang 90 degrees clockwise niya ay paganito. So mapapansin natin na pababa ang movement ng piece. So pababa ang L at pataas ang R. Same goes with U and D and F and B. So kung titingnan natin yung up face, ang clockwise niya ay paganito. And then kung ihaharap natin yung down face which is white, ang clockwise niya ay paganito. So ang F and ang B para sa back. So nasa opposite direction ang F at B, U at D, at R at L. Okay, tapos na tayo kapag letter lang yung nakasulat. Kapag nakita naman tayo ng postfix or yung parang apostrophe pagkatapos ng letter, ibig sabihin ito turn natin yung corresponding face 90 degrees counterclockwise. So ulitin natin. Kung ang R ay pataas which is paganito, so ang R prime naman ay pababa. Ganun din sa ibang faces. So ang L na pababa ay paganito. And then kapag L prime naman yung nakasulat, then ganito yung move niya. Same with F, then F prime, U, then U prime, D, then down prime, and then B at back prime. So tapos na tayo dun sa letter lang and then may postfix. Kapag naman nakakita tayo ng 2 after nung letter, ibig sabihin ito turn natin yung face na yon 180 degrees. It doesn't matter kung clockwise or counterclockwise since pareho lang naman yung result. So R2, R2, 1, 2. And again, same with other faces. So L2, U2, D2, F2, and B2. So ayun, alam nyo na ang basics. So ito lang muna yung kakailanganin nyo para sa pag-scramble ng Rubik's Cube. Ang susunod kong ituturo sa inyo ay yung mga kakailanganin nyo para sa mga algorithms na kailangan nyong matutunan in the near future. Unahin na natin ang wide moves. So kapag nakita tayo ng letter na nakasulat in lowercase or capital letter plus W for wide pagkatapos nun, ibig sabihin gagawa tayo ng double layer turn. So, ang RW ay paganito. So, isasama natin yung middle layer sa pag-turn. Kapareho din yung gagawin natin dun sa mga una kong tinuro sa inyo. So, kapag nakita tayo ng small r or small rw prime, paganito siya. And then, small r or rw2 is paganito. And again, same with the other faces. So, small l, small u, small d, small b, and then small f. Ang next set of moves naman ay para sa mga gitnang layer. So, meron tayong M for middle. Lagi nating tatandaan na ang M ay kasabay ng L. So, ang L ay paganito. Then, ang M ay paganito. L prime is pataas. Then, M prime. Meron ding M2. Next would be E for the equator. And lagi nating tatandaan na ang E ay kasabay ng D. So, ang E ay paganito. E prime. And then, meron ding E2. Next would be S for slice. So, yung slice layer ay matatagpuan sa pagitan ng F and B. So, ito siya.
So, ang S ay kasabay ng F. So, kung ang F natin ay paganito, ang S natin ay paganito. Then, S prime. Then, meron ding S2. So, ito muna yung makakailangan ninyo para matutunan yung mga susunod na algorithms. Meron din naman tayong notation para i-rotate yung buong cube. Dito pumapasok yung mga letters na X, Y, and Z. So, unahin natin ang X. Ang X ay kasabay ng R. So, kapag X yung nakasulat, i-rotate natin yung buong cube sa direction ng R. So, ganito ang X. Same with X prime. Then, X2. Ang susunod naman ay Y. Ang Y ay kasabay ng U. So, ang U natin ay paganito. Ulitin natin. And then, ang Y natin ay paganito. Then, Y prime. And Y2. At ang last ay ang Z. So, ang Z ay kasabay ng F. So, again, F natin ay paganito. Then, ang Z natin ay paganito. Same with Z prime and Z2. So, ayun lamang guys, yung makakailanganin yung matutunan na notation para sa 3x3 Rubik's Cube para sa mga algorithms na matututunan nyo in the near future. And that's all for this video guys. I hope na magustuhan nyo tong series na to. Hit like kung may natutunan kayo, subscribe if you're new, and comment down below kung saan kayo naguguluhan or kung meron kayong suggestion or kung ano man. I would highly appreciate it. So yun lang para sa cross annotation. And let's move on to F12. Peace!